kami sa aking family role interview. Paano po ninyo sinusuportahan ang aking pag-aaral? Ah, sinusuportahan ko yung pag-aaral ng sa aking pagsisikap. Naghanap buhay si Daddy, kailangan niya kumita kahit pagod na siya, nagsisikap pa rin siya. Yun ang kailangan na dapat kong gawin para matuloy-tuloy yung pag-aaral niyo. Sunod naman, ano po ang mga pagmamahalagang itinuturo nyo sa akin na nasa tingin nyo ay makakatulong sa aking tagumpay sa hinaharap? Ang pagpapalaro ko ang isang dahilan ng pinapayuhan ko kayo na mag-aral ng mabuti sa inyo yan para sa kinabukasan ninyo. Hindi yan para sa amin, para pagdating ng panahon makakuha kayo ng magandang trabaho kaysa ngayon. Pag wala kang pinag-aralan ay hindi mo makamit yung ano mo, katulad ka ni Daddy. Maganda yung pagtapos ka ng pag-aaral, may profession ka, at saka maganda yung ano mo, yung buhay mo. Yun lang. Pangatlo, paano po ninyo nakikita ang inyong tungkulin sa paghabog ng aking mabuting asal at tamang desisyon? Paano maabot ang tungkulin? Ano yun siya? Ulitin ko. Paano po ninyo nakikita ang inyong tungkulin sa paghubog ng aking mabuting asal at tamang desisyon? Paghubog, hubugin sa Anong ibig sabihin ng paghubog? hubog ulitin, sige nga, ulitin mo. Pangatlo, paano po ninyo nakikita ang inyong tungkulin sa paghubog o disiplina ng aking mabuting asal at tamang desisyon? Kailangan mo dito pa lang sa bahay maging mag-alap. Siguro mag-alap ka. Dito pa lang ituturo sa bahay ang una na maging mag-alap ka sa magulang mo para may apply mo sa labas, karon na respeto. Yun ang dahilan ng respeto, disiplina sa sarili, hanggang sa ikaw ay lumaki na may magandang asal. Kasi hindi mo ginagawa dito pa lang sa bahay, hindi mo may apply sa labas pa lang. Kami mga magulang, tinuturo namin sa iyo na yan ay tama, hindi na kami nagtuturo na mali. Kaya minsan nasasaway ka kasi mali yung sumugot ka sa magulang mo. Mali yun na sumasagot-sagot ka sa magulang mo na wala sa ano. Mahimik ka at makinig sa mga payo ng mga magulang. Yun. Ano po ang inaasahan ninyo sa akin bilang estudyante? Inasahan ko po na kayo ay makapagtapos ng pag-aaral. Bilang estudyante, kailangan makapagtapos kayo kasi para din yan sa inyo, hindi yan para sa amin. Para makita ng mga magulang na hindi kayo naghihirap. Ayaw ng magulang na nakita niya naghirap kayo. Kaya mag-aral ng mabuti at maging excellent sa grado, kasi kung hindi mo makamit yung grado na mataas, walang magbibigay sa iyo na magandang posisyon.
Kasi doon pa lang binabatayan sa grado mo. Kailangan kompetensya yung grado eh. Kompetensya. Pag ikaw na mababa, hindi ka tanggapin. O tanggapin ka man, pero mababa ka. Titingnan nila, i-evaluate nila yung grado mo. Ay, mataas ang grado nito. So, ilagay ko to sa ganitong posisyon. Ibig sabihin, doon pa lang nakikita nila na yan sa grado mo. Saka hindi lang sa grado mo, pati yung good moral character mo. Yun din yun, isa rin yung sa yung attitude mo. Sabay yan siya. Kasi ang gusto nila yung taong may alam. Hindi lang. Hindi rin pwedeng Tapos taong may hindi rin pwedeng asal. may alam ka, pero pangit yung asal mo. Kailangan kombinasyon yun. Kaya dito pa lang hinuhubog ka, maging mabait kang maglaki mo, hanggang maging ikaw ay profesional, maging mabait ka. Yun. At saka isa pa, may takot sa Diyos. Yun. Kung wala kang takot sa Diyos, ay walang mangyari sa buhay mo. Paano ninyo po ako tinutulungan kapag nahihirapan ako sa aking pag-aaral? Tinutulungan kita kung hanggat kaya ko, tutulungan kita kung hindi lang sa financial, kundi siguro sa pag-aalaga ko sa inyo. Kasi ako, kahit ulan bumagyo, nagtatrabaho ako, kailangan may mauwi na kahit kaunting pira pang gasto pang araw-araw para sa pagpapaaral niyo. Kasi minsan gutom na, walang baon, wala akong may abot, kaya nagsipag ako na may abot ako sa inyo na para ayos kayo ng makakain, hindi gutom, nag-aral kayo, hindi gutom, para may pasok sa utak niyo, oxygen. Yun talagang kailangan niyo. Ano po ang mga ginagawa ninyo upang mapanatili ang isang kapaligirang kaaya-aya para sa aking pag-aaral sa bahay? Kapaligiran, Ulitin ko. Ano po ang mga ginagawa ninyo upang manatili ang isang kapaligirang kaaya-aya para sa aking pag-aaral sa bahay? kapaligiran, pag-aral. Ano ang kaya Ano mapayapang kapaligiran na hindi sa akin makakapekto? Ano yung ginagawa niyo doon? Ano ba yan? Yung halimbawa, yung kapaligiran ko ay hindi magulo, tas nakadisturbo sa aking pag-aaral, hindi ako umaasenso. Dahil dun. Ano ang kapaligiran? Sa kapaligiran mo, para ikaw ay Wait lang. ano yan? Tatlo, paano po ninyo nakikita ang inyong tungkulin sa paghubog o disiplina ng aking mabuting asal at tamang desisyon? Kailangan mo dito pa lang sa bahay, maging mag-alak. Siguro maging mag-alak ka. Dito pa lang ituturo sa bahay ang una na maging mag-alak ka sa magulang mo para may apply mo sa labas, karon na respeto. Yun ang Ano po ang mga ginagawa ninyo upang mapanatili ang isang kapaligirang kaaya-aya para sa aking pag-aaral sa bahay? unang-una, kailangan po ng kalinisan sa bahay. At pangalawa, yung mataas na internet para madali mo lang ma-pick up yung mga lessons. Paano po kayo nakikipagtulungan sa aking mga guro
at sa paaralan para masubaybayan ang aking progreso. Paano po kayo nakikipagtulungan sa aking mga guro at sa paaralan para masubaybayan ang aking progreso? Ah, so, ano, kung may patawag na meeting, makipag-cooperate. Kailangan puntahan para masubaybayan ka kung ano ang kalidad mo sa school, kung anong kahinaan mo sa school. Yun na. Sa anong mga paraan po ninyo ako hinuhubog o disiplina upang maging isang mabuting tao bukod sa pagiging isang mahusay na estudyante? Sa anong mga paraan po ninyo ako hinuhubog upang maging isang mabuting tao bukod sa pagiging isang mahusay na estudyante? Disiplina at respeto sa kapwa-tao. Ano po ang pinakamaitinding hamon sa pagiging magulang na may tungkulin sa edukasyon ng anak? Ano po ang pinakamaitinding hamon sa pagiging magulang na may tungkulin sa edukasyon ng anak? Financial at Moral support. Moral support. Paano ninyo po hinaharap ang mga hamon o problema sa edukasyon kung gaya ng mga mababang marka o pagsubok sa eskwela? Paano ninyo po hinaharap ang mga hamon o problema sa edukasyon kung gaya ng mga mababang marka o pagsubok sa eskwela? Pagtulong sa mga aralin.